I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. Kamusta muli mga kaprakti? Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na pinanghinayangan ko noong bago pa lamang ako sa pag-workout. Kasi kung nalaman ko agad lang sana ang mga bagay na ito noon, sana mas maganda pa ang hubog ng katawan ko ngayon. Kaya sa inyo dyan na mga baguhan o maaaring taon na rin ang binilang nyo sa pagbubuhat, pero parang walang nagbabago sa katawan nyo, o di kaya ay sobrang bagal ng paglaki nito. Nako, baka ginagawa nyo rin yung mga dati kong ginawa. Kaya dapat baguhin nyo na yan upang hindi masayang ang pagod at pera nyo. Pero bago yan, please subscribe, like and share, at pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap din ako ng online coaching. Kung interesado kayo, message nyo lang ako sa Facebook. Thank you. Ang pinakamali ko talaga dati ay yung hindi ko alam kung ano ba ang dapat na kinakain ng mga nagpapalaki ng katawan. Basta may nagturo sa akin na kumain ka lang ng marami para lumaki ang katawan mo. Pero hindi pala dapat ganon. Hindi lang sa dami ng kakainin ang basihan sa paglaki ng muscle, kundi nasa klase ng iyong kakainin. Una na rito ang mga pagkaing mayaman sa protina, gaya ng manok, isda, itlog, baka, at iba pang karne ng hayop. Kailangan natin ng protein dahil ito ay direktang nakakatulong sa paglaki ng ating muscle, lalo na sa proseso ng muscle recovery. Kailangan din natin ang carbs at fats dahil magagamit natin ito bilang source of energy, lalo na kung pabigat ng pabigat ang bubuhatin mo. So tandaan nyo ha, hindi lang basta kumain ng marami. Sa halip, dapat kumain ng tama. Paano mo malalaman na marami na yung kinain mong protina? Simplehan na lang natin. Total, hindi ka naman sasali ng competition Yung 1 kilong manok ay marami na yan para sa isang araw na kainan. Hatiin mo ito sa buong araw, hindi isang kainan na. O kaya ay kalahating kilong manok at 6 na itlog sa loob ng isang araw. Pwede na yan. Huwag na tayo magtimbang ng kakainin. Total, pamacho lang naman ang habol mo at hindi pag-aartista. Huwag na nating pahirapan ang ating sarili dahil meron pa tayong ibang pinagkakaabalahan, lalo na sa mga pamilyadong tao. Tansyahan lang, pwede na. Halimbawa, after 1 week, kung sa tingin mo ay walang nagbago, dagdagan pa ng konti ang protein at carbs. At kung sa tingin mo naman ay tila nagkabilbil ka o medyo tumaba ka, bawasan ng konti ang carbs at panatilihin ang dami ng protina. Ganyan lang kasimple. Dagdag, bawas. Dati, kapag masakit pa rin ang aking muscle mula sa nakaraang pag-workout o tinatawag na muscle soreness, sabi nila, sundutin mo raw para mawala yung sakit at mabilis itong lalaki. Ginagawa nyo rin ba yan? Mali pala yan kaprakti. Dahil kapag masakit pa yung muscle natin, ibig sabihin yan, hindi pa fully recovered yan. Sa makatuwid, kailangan ng pahinga ang muscle na ito bago ulitin gawin. Halimbawa, kapag masakit pa rin ang iyong chest, huwag mo munang i-train ito. Maaaring back o kaya ay legs muna ang gawin. Saka mo na lang ulitin ang chest kapag nawala na yung muscle soreness. Dahil habang masakit yan, ibig sabihin,
nire-repair pa yung nasirang muscle tissue. Kapag tinira mo yan ng masakit pa, hindi talaga lalaki yan dahil hindi pa ito magaling. Heto pang isa. Dapat bugbugin daw ng gusto ang muscle para mabilis itong lumaki sa pamamagitan ng paggawa ng maraming exercises. Halimbawa sa chest, dapat mga 6 pataas na exercise ang dapat gawin para talagang mabugbog ng husto ito. Pero ang totoo, maaari itong mauwi sa overtraining dahil sa dami ng exercises na ginawa mo sa chest. Hindi natin kailangan ang maraming exercise para mabugbog ng husto ang chest halimbawa. Dahil ang mahalaga, sa tuwing tayo ay nagbubuhat, yung maramdaman natin yung muscle pump sa bawat set ng exercise. Kahayagan kasi ito na tinamaan talaga yung target muscle at nagkaroon ito ng micro tear o pagkasira ng muscle tissue. Ang muscle pump na ito ay sapat na para tawaging mabugbog ng husto. Sa halip na 6 na exercises pataas, ang gawin, gumawa lamang ng 3 hanggang 4 na exercises para sa chest o sa mga big muscles. Kasama na dyan ang legs at back. At 2 hanggang 3 exercises naman para sa mga small muscles. Noon, hindi ko minomonitor ang pag-inom ng tubig dahil tubig lang naman ito at wala namang kinalaman sa paglaki ng muscle. Hindi pala tama yon dahil ang pag-inom ng sapat na dami ng tubig ay nakakatulong pala sa paglaki ng ating muscle sapagkat ang ating muscle ay binubuo ng 65 hanggang 70% na tubig. Kaya kung kulang ka sa tubig, mahihirapang lumaki ang iyong katawan. Uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig kada araw o higit pa kung kinakailangan. Depende sa panahon o sa dami ng pawis na lumalabas sa iyo. Sa ngayon, hindi ako bumababa sa 4 na litrong tubig kada araw. Minsan higit pa, lalo na kapag madalas akong pagpawisan. At kitang-kita ko ang malaking pagbabago sa aking muscle. Marami talagang nagkakamali noong kapanahunan namin dahil mahirap pa ang internet access. Walang magtuturo sa iyo ng proper training at tamang nutrisyon dahil masyadong mahal ang bayad sa mga coaches. Pero ngayon, sa tulong ng mga ganitong video, maiiwasan nyo ang mga bagay na humahadlang sa pagpapalaki ng inyong katawan. At sana ay may natutunan kayo upang tuloy-tuloy ang paglaki ng inyong muscle. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan nyo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!